Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o sulok ng bansa o sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Good news po ito, magandang balita po para sa ating Vice President na ibinasura po ng Korte Suprema yung pinail na kaso po ng hindi po bobo, hindi po gago na dating abogado po mga katambay. Hindi po siya bobo at hindi po siya gago na abogado mga katambay. Ang dating abogado na disbar ang nag-file po ng ng kaso kay BP Sara mga katambay para madisbar ang kanyang pagiging abogado. Bagkus siya ang nadisbar mga katambay. Di po ba? Si Attorney Larry Gadon at isa rin po itong secretary ng administrasyon po. At inaamin naman niya na siya ay loyalist po. Loyal na loyal sa mga Marcos. At syempre po, isama na rin po natin komentuhan yung isa pong vlogger na talagang grabe po. Hindi po natin malaman kung anong kulay po ito. Kulay pink po ba? Kulay pula? O kulay dilaw mga tambay, itong vlogger na ito. Talagang grabe din po ito bumanat sa mga Duterte, lalo sa Vice President. At ngayon daw po ay sapul na sapul. Sapul na sapul daw po ang tambalustay. Yung po ang tawag niya sa Vice President. Tambalustay mga tambay. Ano naman kaya nga tatawagin natin sa administrasyon mga tambay? Tam magnanakaw kaya? Di ba? Tam kurakot kaya? Mga gano'n sinasabi niya, tam balustay. Ang gobyerno kaya natin ngayon, ano kaya? Tam kurakot? Tam magnanakaw? Mga gano'n po ba? Ito po, umpisa na po natin pakinggan muna si ang hindi po bobo at hindi po gago na dating abogado, mga katambay, sa kanyang pinail sa Supreme Court. At pinagbintangan pa ang Supreme Court na mga makaduterte daw, mga katambay. Ibang klase ito. Notice or walang action ng Supreme Court doon sa disbarment complaint I filed against VP Sara. I expected it because the Supreme Court is anti-Marcos and walang action talaga silang gagawin dyan. And, pero sa akin, dahil Marcos loyalist ako, ang bilis-bilis nilang mag-decide. And even for a much lesser offense, dinisbar nila ako ng mabilis. Dahil kasi Marcos loyalist ako. Ang Supreme Court kasi ano yan political din. So, ngayon may disbarment case kay Sara, may disbarment case kay former President Duterte. Hindi kikilos ang Supreme Court kasi most of them are appointees of former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya ganyan. Dalawa lang ang hindi niya appointees dyan. Appointees ni Noynoy, si Marivic Leonen at saka si Kagiwa. No? Ganon pala mga tama yung katwiran po ng dating abogado na hindi po bobo at lalong-lalong hindi po gago, mga kabayan. Itong abogado nito. Pag po pala appointee po ng mga dating presidente, ay ito po pala ay political, mga katambay. Parang inamin niya po pala na sila po ay namumulitika, mga katambay. Ang kanilang administrasyon pala ay namumulitika pala. Dahil pinagbibintangan po ang Supreme Court na politika, namumulitika. Mga appointee raw po, merong appointee ang dating Pangulong Noynoy Aquino at ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase rin to. Dating abogado po ito. Pero pagdating po sa batas, ay kailangan po pala sa kanya may kinikilingan ng batas. Ganun po pala siya. Anong klaseng hindi po pala uso sa kanya ang batas ay may pireng. Ibang klase itong abogado na ito na dating abogado na hindi po gago at lalong-lalong hindi po bobo, mga kababayan. Ito po, pakinggan naman po natin bago natin tuloy-tuloy ang komento. Ito pong isa pa na matindi po. Hindi po natin malaman kung kulay pink, kulay dilaw, kulay pula, mga katambay. Ibang klase rin po ito. Isama na po natin ito sa kukomentuhan natin. Makahulugan po itong binidawang salita na ito ni senatorial candidate na si Mayor Abby Binay tungkol nga sa confidential funds.
Sabi ng ilang netizen, sino daw kaya ang pinatutungkulan netong si Mayor? May pinatutungkulan ba? Sa tingin ko ay merong natumbok. Sa tingin ko ay merong nasapul dito sa kanyang statement na ito. Kasi nga naman, kung hindi nyo kailangan ng intelligence funds, bakit kayo nagkukumahog sa pondo na yan? 'Di ba? Biruin mo, DepEd Secretary, DepEd ang ahensya mo, pero napakalaki ng confidential funds. 'Di ba? Mayor pa lang, napakalaki na ng confidential funds. Tapos sasabihin, wala kayong nilabag, ginastan nyo ng tama yung confidential funds. Kaya nga po tinatanong kung paano, dahil kaduda-duda ang lahat ng report ng COA. So eto, Tingnan nyo, kaduda-duda daw po lahat ang report ng COA kasi wala po kasi nakikitang korupsyon ng COA eh. Ibang klase rin po ito, mga tambay. Bakit daw po mapakalaki raw po at merong mga confidential fund, mayor pa lang ang vice president. Isa rin po ito yatang isang gago at nagpapakabobo yata itong tao na ito. Ibang klase. Hindi niya ba alam, yun po ang layunin at programa ng Vice President. Kaya nga nag-unit team yan eh. 'Di ba? Kaya hinawakan niya ang DepEd kasi gusto niya linisin lalong-lalo sa mga rebelde, terorista. 'Di ba? Sa mga terorista. Pinoprotektahan niya ang kabataan. Kung hindi ka ba naman bobot gago. 'Di ba? Kaya siya humingi ng confidential fund para protektahan ang aming mga anak. Mukha ka walang anak. May anak ka ba? Di ba? Ang aming apo, mga nag-aaral, para mailayo sa grupo ng CPP, NPA, NDF, mapunta sa bundok, mapunta sa karsada, nagrarally. Di po ba? Meron bang napatunayan? Pati COA, pinagbibintangan mo na mali-mali ang ginagawa ng COA. CPA ka ba? Demjos yata pangalan nito eh. Ibang klase ka. Hindi ka pa rin makamove on sa confidential fund ng Vice President. Ibang klase ka. Nagpapaagago ka na yata at nagpapakabobo. Hindi ka makamove on. Hindi kayo makamove on. Kasama pa ang mayor. Kasama pa ngayon ang mayor na namumulitika na rin po sa Vice President. Ang Abi Binay daw po mga tambay. Ano po ang panama ng isang Binay sa mga Duterte? May panama ba? Di po ba? Napakarami pong issue ng Makati. Di po ba? Napakalaki po ng mga issue niyan. Di po ba? Pero wag na po natin pag-aksehan ng panahon yan. Di ba? Dahil una-una, hindi naman po mananalo yan sa mga Duterte. Ang Binay. Real talk. At ito po, walang lubay rin po ito. Umatake po. Talagang itong si Demjos na ito, itong vlogger na ito, mga kababayan, ibang klase ito. Talagang grabe rin po ang bibig nito. Hindi natin nga malaman kung ano po uri ang mayroong pagkatao ito. Ito po ba ay dilaw, pink, liberal, pula? Nababayaran kaya? Kaya po walang nakikita pong wala pong nakikitang ibang issue sa ating bansa maliban lang po sa Vice President at mga Duterte. Pinagkakakitaan kasi hindi nila pwedeng i-vlog kasi eh. Wala po kasing tatangkilik sa kanila, mga tambay. Di po ba? Dahil kahit hindi na Pangulo ang dating Pangulong Duterte, napakalakas pa rin po sa taong bayan sa mga Pilipino. Di po ba? Kung iba-vlog lang po nila ang administrasyon, ano po ang mahihita nila sa administrasyon? Wala namang achievement. Ano ang lagi nilang iba-vlog? Ayuda, kadiwa, 5,000 flood control, PhilHealth, subsidy, zero. Ganon. SSS, GSIS, PDIC, Maharlika Fund, ginto, tunito nilada sa Central Bank. 5,500 flood control. Yan ang iba-vlog nila. Sa tingin nyo, may manunood dyan sa mga vlogger na yan. Di po ba? Tapos ngayon, iba-vlog nila yung nangyari na ginawa ng sa institusyon ng Kamara at Senado. Yung ginawa nilang katamaran, puro sila tamad.
Hindi man lang nila nirevisa ang budget natin, pinirmahan na lang ng pinirmahan ng mga blanco. Di po ba? Mga tamad. Pero pagdating yata sa pagkakaperahan, di umano ay napakasisipag po ng institusyon ng Kamara at Senado. Masisipag. Yung liquidation nga nila, by certification lamang eh. Di ba masisipag? Pagdating sa pagkakaperahan, di umano. Mga pondo nila. Walang public hearing. Yung kanilang BICAM, hindi natin alam. Hindi man lang nila nilalagay sa publiko yan. Walang website yan na pwede natin tingnan ang ginagawa nila sa BICAM. Sa BICAM committee nila, di ba? Kaya itong vlogger na ito, mga tambay, ay isa rin po ito yatang gago at napakagago at napakabobo na yata dahil yata sa pakinabang at sa pagkakaperahan yata, mga tambay. Confidential fund pa rin. At ang Davao, yung Davao, nakita mo, walang utang ang Davao. Hirap na hirap makapasok ang droga. Mga terorista, hirap na hirap makapasok. Mga MPA, hirap na hirap makapasok sa kanila. Dahil sa seguridad, dahil sa galing mamuno ng mga Duterte. At kailangan nila doon ang confidential intel fund sa Davao City. Di ba? Ikumpara mo sa Makati. Meron bang bundok sa Makati? Kung hindi ka ba gago? Kung hindi ka ba tanga? May bundok ba dyan? Kailangan bang protektahan ng Makati? Marami ba nagtatago dyan mga kriminal? Mga terorista, mga NPA sa Makati? Di po ba? Hindi ba gago ito? O hindi ba bobo? Ikumpara mo sa Davao City. Di po ba? Napakalaki ng Davao City at hindi nawawala dyan ang NPA. Kung hindi ka ba bobo at gago ka eh. Di po ba? Mga kababayan, hindi po mura ang bobo at gago. Nagpapakagago lang po at nagpapakabobo. Hindi po yan masama. Dahil po, yan po ang magiging tawag po sa kanila. Dahil one-sided lang po ang tinitingnan nila. One-sided. Hindi nila tinitingnan yung seguridad ng mga taga Davao City para lang po masiraan. At hindi nila tinitingnan at hindi niya tinitingnan ang seguridad ng ating kabataan na nag-aaral sa mga eskwelahan na hindi mapahamak at hindi makuha ng mga NPA. Kung hindi ba ito gagot, tangat, bobo di po ba? Hindi po yan masama, mga kabayan. At dito po kay attorney, dating abogado Gadon, mga katama. Isa rin po itong hindi gago at hindi po bobo at hindi po nagpakaulol yata dahil po sa pagiging loyalist daw po niya. Kaya hindi po siya gago, hindi po siya tanga at lalong hindi po siya bobo, mga kabayan. Nag-file ka ng kaso para i-impeach ang Vice President. Kulang na kulang ang mga ebidensya mo. Paano ka kakatigan? Tapos ngayon, isisisi mo ngayon sa Supreme Court na sila'y maka-Duterte. Kung hindi ka ba namang bobot gago siniraan mo pa yung Supreme Court. Na samantalang siya ang batas. Siya ang naguhusga sa ating bansa. Na ikaw mismo ay sumusunod ka sa korte. Pero ikaw, sinisiraan mo yung dati na ikaw ay miyembro nitong institusyon na ito ng korte. Diba? Dahil na-disbar ka, ngayon tinitira mo na at hindi mo napapasunod sa gusto nyo ang korte. Ano ba ang gusto mo? Ano ba gusto mo, Secretary Gadon? Lahat ng gusto nyo na ikasisira at ikababagsak ng Duterte, ng Vice President, kahit walang kasalanan, ginagawan mo lang ng issue, wala pa kayong napapatunayan, wala pang mga kaso, wala kayong pinapail na kaso sa korte, disbar agad. Di po ba? Ganun po ba katanga at kabobo na ang mga justices natin sa Korte Suprema? Di ba? Ginagawa nyo pong bobo at tanga ang mga justices natin. Ano po ang gagawin? Ano po ang isipin namin, mga Pilipino? Kayo po ang matalino at bobo ang mga justice natin sa Supreme Court. Kayo na lang po ang matalino. Ganun po ba? Kaya ngayon, bistadong-bistado na po kayo, Secretary Gadon. Bistadong-bistado na po kayo ng mga Pilipino. Kasi, hindi man lang ninyo nakita
loyalist nga kayo. Loyalist kayo, yan ang sinabi nyo. Totoong loyalist kayo kasi never nyo nakita na ang inyong amo, ang inyong dinodiyos ay gumagamit yata ng droga. Ayon kay dating Pangulong Duterte at kay Cathy Binag. Never. Kaya ang tanong po ngayon ng taong bayan, di ba? Ang sabi ng taong bayan ngayon at ang sabi rin ni Kamanong, kasi pinauso nyo, di ba nagpauso siya? Ano yung mga pinauso niya sa atin? Mga bobo. Mga bobo kayo. Di ba yan ang sinasabi niya madalas? Mga bobo kayo. Tayo naman, magpapauso naman tayo ngayon, di ba? Kasi sa bagong Pilipinas, ano po ang uso? Kasi nung panahon na nangangampanya, mga bobo kayo, at nung tinitira niya ang mga Aquino, di ba, galit na galit siya sa mga dilawan, mga bobo raw po ang mga dilawan. Pero ngayon, kasama na po niya ang mga dilawan. Kaya po, yung mga bobo na binobobo niya ngayon, ay kasama na rin po niya ngayon, mga tambay. Kaya ano po itatawag natin? Di kasama pala siya ng mga bobo. Diba? Magkakaalyado na po yata sila. Nung dating tinitira niya na sinasabi niyang bobo, mga gago. Ngayon kasama niya na. Di magiging, alam niyo na mga tambay. Pero tayo, ang gagawin natin, itatawag natin sa kanya, dahil nga lagi niya sinasabi, mga bobo kayo. Ngayon, ano sasabihin natin? Mga adik ba kayo? Mga bangag ba kayo? Secretary Gadon, mga bangag ba kayo? Nagtatanong lang po si Kamano kasi meron kayo slogan eh. Di ba ang slogan nyo, mga bobo kayo? O kami naman, ang slogan namin, mga bangag ba kayo? Mga adik ba kayo? Mga magdanakaw ba kayo? Mga buhaya ba kayo? Sa pera namin? Nagtatanong lang po si Kamanong kasi gumagamit po kayo na slogan eh. Mga bobo, mga gago. Nagmumura pa nga kayo, di ba ba? Kadalasan, nag-PPI din kayo. Di ba? Kaya dito po sa mga tao na ito, nakakalungkot lang po. Mga may pinag-aralan po ito, mga tambay. Nagsunog po ng kilay ito. Pero nagpaka-bobo yata at nagpaka-gago na lang yata dahil yata sa pakinabang at sa pagiging loyalist yata. Nawala na po ang talino na pinag-aralan at nagsunog ng kilay para maging abogado. Na-disbar lang po dahil sa pagiging loyalist, mga tambay. Ganon po katindi. Talagang nakakabobo po talaga yata ang isang damukal na makikita mo yatang pakinabang. Kung napakalaking pakinabang po yata at nasisilaw ka rito at hindi mo kayang kontrolin, pati pinag-aralan mo, paninindigan mo, pati ang ikasisira ng iyong pagkatao, ay kayang-kaya mong tanggapin lahat. Di po ba? Pati dignidad mo, nawala na sa iyong lahat. Dahil doon sa nasilaw ka, napakalaking pakinabang di umano. Ayan po, ang nangyari. Hindi na po yata siya ngayon bobo. At hindi na rin daw po siya bobot gago, mga tambay. Ang sabi naman ng mga Pilipino, attorney o dating attorney o secretary Gadon, bobo na po ba kayo ngayon? At gago na po ba kayo ngayon, attorney? Dating attorney. At ang slogan namin ngayon, mga adik po ba kayo? Mga drug addict po ba kayo? Mga bangag po ba kayo? Di po ba mga kababayan? Walang kalatoy-latoy po mga tambay. Talagang pagtatawanan mo. Tayo ang, yung mga nasa katotohanan, hirap na hirap sila. Talagang napakahirap pabagsakin yung walang itinatago sa mga Pilipino. Napakahirap. Sila po, hirap po sila. Tingnan nyo po, nung panahon po ni Aquino, napakadali po nilang siniraan. Pati po sa dating Vice President Binay, na Binay nila eh. Napakadali kasi marami po kasing nasilip at nakita rin ng mga Pilipino sa mga politiko na ito. Kaya nga mga nainidoro eh. Dahil hindi maganda ang mga pinaggagawa nila di umano. Pero ngayon yung mga ginawa ng mga Duterte, kahit mismo sa Davao, na sinisisi nito ni Dame Diyos dahil sa paghawak ng pera sa confidential fund. Di ba? Sinisisi niya. Pero yung nakita ng mga Pilipino mismo sa Davao, walang utang, malinis, secured. May disiplina ang mga tao ron.
nakontrol nila lahat, pati terorista. Di po ba? Mga MPA, mga drug lord, di ba? Mga drug addict, nakontrol. Di po ba? Tapos ang naginawa ng ama sa Davao at sa bansa, pati taian nila sa Maynila, nalinis. Ngayon, pamoso na, taian ha. Basurahan nila, taian. Nalinis ng mga Duterte sa Maynila. Pati ang Ilog Pasig, mga tambay. Pati ang Boracay. Napakaraming ginawa sa Maynila. Kauna-unahang subway sa Pilipinas, ha? Kauna-unahan. Nangyari, natupad sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ginagawa na. Ang malaking problema lang po, dahil nagkakaproblema po tayo ngayon, dahil hindi yata pinopondohan daw po ang mga proyekto. Ang magiging delayment, ang pambayad po natin sa mga right of way. Wala po yata silang pinopondo dyan para bayaran ng mga right of way na datamaan at dadaanan ng subway. Larry Gadon, kamusta na po ang build, better, more? Kamusta na rin po, Secretary, ang pera namin, ang pera namin sa PhilHealth, GSIS, SSS, at kamusta na rin po ang pera ng Pilipino sa Maharlika Investment Fund? Dating attorney na hindi bobo at gago. Kamusta na rin po ang PDIC? Kamusta na po ang 5,500 control na nasaan na po? Kamusta na po yan? Di po ba? Kamusta na po, attorney? Di po ba loyalist kayo? Nagtatanong po, taxpayer po kami. May karapatan po kaming magtanong. Lalo-lalo sa isang attorney o dating attorney na hindi gago at hindi bobo. Di po ba, mga kabayan? Muli po, maraming salamat po. Mga tambay, nakakita po tayo ngayon ng isang hindi po bobo at hindi gago na dating abogado, mga tambay. Na-disbar po. At syempre, yung kanyang gustong ipadisbar, olats po, mga tambay. Kaya masama ang loob ni Secretary Gadon, mga tambay. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.